Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ngayon ay Miyerkules Santo bilang paghahanda natin sa halaga at kahulugan nitong ating sinasampalatayanan. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin. Sa Panginoong ating Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya.
hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako iyong dinggin sa panahoy iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsiyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan ko'y habang ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Salip na pagkain nang ako'y magutom. Ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dirinig ng Diyos ang mga kailangan, lingkod na binalanggo, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad.
Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng mga magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Miyerkules Santo na po, di po ba? At ang madalas nating katanungan, ano kaya nangyari sa kauna-unahang Miyerkules Santo? Na ibig sabihin, yung pala'y nalalapit na ang pagpapakasakit at ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo nagkakamali sapagkat ang mga alagad noon, nagtatanungan sila, nung kanilang masaksihan sa bundok ng Golgotha ang kamatayan ni Jesus, lalong-lalo na ng kanilang tinanggap tunay ang si Jesus ay muling nabuhay. Isa-isang nilang binabalikan, inaalaala, ano man nangyari sa mga huling araw bago si Kristo ay nabayubay sa bundok ng Golgotha nung siya'y namatay sa krus at pakalipas ng 3 araw, muli nga siyang nabuhay. Balikan natin ang mga naganap na pangyayari. Kaya sa panulat ni San Mateo ay ipinahayag niya ang mga bagay na ito. Ito'y mga bagay na noong nalalapit na ang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay na ating Panginoong Kristo. Ito ang mga kaganapan. Oo nga't kinukwento nila isa-isa ang mga naganap na pangyayari na ang bawat isa ay merong inilalaan na kasaysayan. May dugtong-dugtong na mga kasaysayan tulad ng nangyari sa kanilang pagkain nung gabing iyon na kanilang sinabi, ito na pala yung huling hapunan natin, kapiling si Jesus, sapagkat pagkatapos na tayo magsikain ng hapunang iyon, huling hapunan na pala iyon, doon siya ipinagkanulo ni Judas. Tayo lahat ay litong-lito at talagang nahintakutan tayo sapagkat nung nananalangin si Jesus sa halamanan ng Getsemani ay talagang dumating si Judas at lahat nagkaroon ng kaguluhan doon. Kinukwento ng mga alagad ang mga naganap na pangyari at ito ang ating natutunghayan ngayong araw ng Miyerkules Santo. Kaya nung Pang-Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules, Huwebes Santo, ito yung mga huling mga araw ni Jesus na ginunita ng mga alagad, mga naganap na pangyayari bago si Kristo'y nagbuwis ng buhay. At sa likod ng mga bagay na ito, ng mga kasaysayan, kanilang sinaliksik. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng mga naganap na pangyayari? What is the lesson in life, in our faith? Did these things that really happened in the life of our Lord Jesus Christ, especially in His death and in His resurrection? Tingnan natin kung ano yung pahayag ni San Mateo na ngayon pinakikita sa atin, nilalad niya sa atin sa kanyang panulat ng mabuting balita. Una, pinahahayag tungkol kay Judas Iscariote, the limelight, the person who did everything in the death of our Lord Jesus Christ. Ang katanungan na madalas na binigay ng mga alagad, sino itong si Judas Iscariote at bakit niya ginawa ang mga bagay na ito? Hindi ba ito'y malaking kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba ito't walang paggalang sa guro na kinikilala natin si Kristo na nangaral sa mga tao, sinusundan ng mga tao at nakikinig ang mga tao, mataimtim silang nilay sa may pinaliliwanag ni Kristo?
Bakit si Judas Iscariote? Iba ang takbo ng kanyang buhay. Hindi tulad nating mga alagad. Tayo'y masusing nakikinig kay Jesus at tinitingnan natin mabuti ano ang binibigay ni Jesus na maganda para sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating buhay pananampalataya. Ito mang si Judas Iscariote nito, walang pananampalataya. Ito mang si Judas Iscariote ito'y naghihiganti. Wala man silang alitan ni Kristo. Ito mang si Judas Iscariote ay iba ang takbo ng kanyang buhay. Babaliw na ba siya? Yan ang mga salit-salin. Kaya may mga pahayag sa mga nagawang pangyayari na ito hanggang ngayon, yan din ang sinasabi natin kapag may nagawang pangyayari, talagang may kamatayan kaya, may saggabal sa matuwid na buhay, may aksidente, ay maraming katanungan. Lalong-lalo na kapag na-target nila kung sino ang taong gumawa ng kabututan ito, ng pagkakasalang ito, marami silang mga katanungan. At ito'y proseso na maraming katanungang mauuwi ito sa isang pahayag. At hanggang sa lalo na ito ipinapahayag, dito darating ang higit na pangunawa sa taong gumawa ng kapinsalaan. Dapat mauwi sa ganito. Oo nga't may pagyurak sa katauhan ni Judas Iscariote. Oo, there is condemnation in the life of Judas Iscariote. But hindi dito mauuwi ang lahat ng bagay kung hindi mayroong nagpapahayag ano ang ginawa ni Judas Iscariote, saan siya nagkulang. And it remains a wisdom of thought to everyone asking that question. Upang sabihin, Lord, wag sana mangyari sa akin ito na ako'y magiging Judas ka sa aking mga kapatid sa pananampalataya, magiging Judas ako sa aking mga magulang, sa aking mga kaibigan, sa lahat ng mga tao, sapagkat ang naganap na pangyari kay Judas, baka yan din ang maganap para sa akin. Huwag naman sanang ipahintulot ng Diyos ang ganitong nangyari sa buhay ni Judas upang kami maging Judas sa aming gayong kapanahunan. Yan ang napakalaga. Hindi hantong ito sa condemnation na talagang yurakan ng dangal ni Judas Iscariote. Pero upang huwag siyang tularan, upang lalong unawain ang takbo ng puso't isipan at kalooban ni Judas Iscariote kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito. Ganon din sa mga nagaganap na pangyayari sa ating buhay, bakit niya ginawa ang mga bagay na ito na hindi ko naman talagang na wala akong condemnation sa kanya, kundi hanapin ang pangunawa, higit na pangunawa sa taong mga nagkakasala sa aming piling. Ikalawa, binibigay sa ating mabuting balita sa isang okasyon na ang kapistahan ng mga Hudyo, kapistahan ng mga tinapay na walang lebadura at nang sila'y magtipon-tipon sa hapon ng Pampaskwa na ginugunitan nila ang kasaysayan ng mga Hudyo nung sila'y nasa ilalim ng pagkaalipin ng bansang Ehipto. At kung paano sila nakalaya, the Passover of the Jews from the cruelty of the Egyptians to their way of good life as God wants this life for them to do. May kalayaan na sa buhay at wala na sila sa ilalim ng pagkaalipin. Kanilang binibigyan ng pagpapalaga ang mga bagay na ito. Ito rin ay isa sa mga naging tampukan na kanilang pag-uusap. Hindi ba ang pagkapistahan ng tinapay na walang lebadura at ang piging ng Pampaskwa ating ginaganap? Sa isang kasaysayan ng mga Hudyo, lumalabas sa isang tinatangi nilang pasasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at kami pinalaya mo sa pagkaalipin ng bansang Ehipto at ito'y piniriwang namin taon-taon. Salamat at kami pinalaya mo sa kalipinan ng mga pagkakasala ng mga Ehipsyo at pinalaya mo kami sa tanikala
nitong pagkaalipin upang kami maging malaya, upang ang kasalanang mimiti nating mapalaya tayo sa kaalipin ng idinudulot nito. May natatanging pasalamat sapagkat binubuksan ng ating Panginoon na may kaliwanagan ng ating puso't isipan sa maraming pagpapanibago ng buhay. Salamat, Panginoon, at binuksan mo ang aking pagkaunawa, aking puso't isipan, at itong aking mga pagkakasala na nagawa, iningi ko ng kapatawaran. May pagbabagong buhay na inilalaan ka sa amin. Pakatulungan mo po kami palagian upang kami mapagbago sa tanang aming makamalian, sa pinagkakasalahan namin, at maging kasangkapan mo sa kaliwanagang dulot nitong aming sinasampalatayanan. Kaya itong mga natugon natin Semana Santa at ang maigting natin ngayong pinapahayag, meron itong pahayag tungkol sa pagpapanibago ng buhay, sa pagsisisi sa kasalanan at kasamaan ng buhay upang tumawid mula rito patungo sa kalayaan ng ating pagkatao na hindi na tayo nasa alipin ng pagkakasala, kundi tayo na sa panig ng Diyos, kapanalig ng Diyos sa buhay pagpapala sa kaliwanagan ng ating buhay. Ang liwa-liwanag sinasabi sa mabuting balita na ito'y binigyan daan ng mga alagad. Ito ngayon na pinupunteriya, at ito naman may kinalaman sa huling apunan na tinukoy ng ating Kristo. Ikaw na nga, Judas Iscariote, magkakanulo sa akin. Pero naroon pa rin, babalik ang mga alagad sa kanilang pagtatanong, sino ba si Judas Iscariote sa buhay natin? Sino ba'y makasalanan sa buhay natin? We would like to identify each and every one of them sapagkat nagkaroon sila ng bahagi sa aking buhay upang sabihin, minsan ba at madalas napadala ako sa makasalanang buhay na aking kapwa o minsan talagang tinalikuran ko sila at humiingi ako ng kaliwanagan na gagaling sa Diyos para hindi ako madawit sa ano pamang ibinibigay ng makasalanang mundong ibabaw. We were able to identify how bad the world is, maybe, how cruel the world is. Salamat, Panginoon. At binigyan mo kami ng ganitong katalinuhan. Pero hindi dapat dito hantong ang aming buhay. Give me the wisdom of my life, the wisdom of my mind and spirit in order for me to dig into what goodness of life is that you are giving us. Pagkalooban mo po kami ng kaliwanagan ng buhay na alam namin kung ano yung kasalanang binabata ng mundong ibabaw, huwag nawasan na kaming madawit at bigyan mo po kami ng luningning ng kaisipan upang kami masadlak sa lalong ikabubuti, kadadakilan na aming buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulo tayo sa Diyos upang natin pagtibayin halaga at kahulugan ng buhay na tayo malayo sa anumang tukso ng kadiliman at upang tayo tumawid mula dito tungo sa kalayaang punong-puno tayo ng lahat ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na bunhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangumpisal bunga ng pagpapalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at lahat na nagdurusa,
naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namayapa naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panuntunan mo po kami sa maayos na buhay at pamumuhay upang makatawid kami ng malulahati mula sa lahat ng aming pinagkasalahan tungo sa kalayaan ng aming budhi, kalayaan ng aming puso't kalooban, na kami patuloy na magiging saksi sa iyong kadakilaan, O Ama. Pawiin nawa ang kadiliman sa bungay at tunay na liwanag, hahantong kami. Kaya at ito aming mga pagdulog, O Ama, ay pinahahayag namin ng lubusan sa ilalim na iyong mapagkalingang pag-aaruga sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong sa pagganap namin sa kasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu maging banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping may simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mapagpalang pagpapalaga ng Diyos sa buhay natin at tayo ay Kanya tinutulungan upang makatawid tayo mula sa pagkakasala tungo sa kalayaan ng buhay sa pagkapanalig natin kay Hesukristo. At ngayong awitin ang Ama naming panalangin. Sa lupa para
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak at sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kalitasang handog sa pagtawid natin mula sa pagkaalipin tungo sa wagas na buhay sa piling ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento bilang pagsamba pa rin natin at sa ating pong pagtatanod at ang mga kalakip ang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain.
makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklohod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga kararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalis at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo ceda litui Lestet fides supplementum sensum defectumi genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti avut noce conversit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestet isti eis. Omne declamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, idris corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na Purihin ang pangalan. kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan na Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birin at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.